Pilipinas mananatili sa paggamit ng mapayapang paraan sa pagresolba ng tensyon sa West Philippine Sea. Paggamit ng water cannon laban sa China, hindi kasama sa opsyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nakaka-damage na. Department of National Defense at National Security Council mariing itinanggi ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. China dapat itigil na ang pagkakalat ng misinformation kaugnay sa Ayungin Shoal ayon sa Department of Foreign Affairs. Insofar as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. SUV driver na hinuli ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil sa illegal parking, itinapon ng violation tickets at tumakas. Iba pang obstruction sa mabuhay lanes na daanan sa pagsasara ng EDSA Kamuning flyover nilimas ng MMDA. Medyo nagkaroon konting diskusyon, mukhang hindi niya matanggap na siya ay may violation. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law ipinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkakaroon muli ng abilidad ng National Food Authority na mag-import ng bigas hiniling sa Kamara. Mga suspect sa pamamaril sa pulis sa Maguindanao nasampahan na ng kasong murder. 4 na pulis na kasama sa pagpapatrolya ni Captain Moralde inalis na sa pwesto. Nakapagsampa na po tayo ng kasong murder laban po doon sa mga suspects na may kinalaman nga po doon sa pagbaril at pagpatay nga po kay Captain Moralde at 2 po dyan sa nakasuhan ay 2 pulis po. At kasalukuyan pa rin po silang nakadetine sa Maguindanao Municipal Police Station. Ilang mga motorista muntik mabiktima ng tech scam na no-touch arrest penalty. Ang nakalagay doon, no contact apprehension. Your traffic violation, fine in 3 days past due. Please pay through goph.w or your driver license will be suspended for 30 days. Pag-iikot ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga kampo, hindi loyalty check sa gitna ng umuugong na umano'y destabilisasyon sa Marcos administration. No, there's no loyalty check. Lahat po ng police dito, we are very loyal to the Constitution po. 29 pesos per kilo na bigas, planong ibenta ng National Irrigation Administration o NIA sa Agosto sa Kadiwa Centers. Sa mga 29 pesos, pwede na kami magbenta. By August naman kami. And we have around 100 million kilos of rice na projected na ma-produce po natin by August. Inflation rate sa bansa tumaas sa ikatlong sunod na buwan nitong Abril. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.8% nitong Abril 2024. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naniniwalang Malacanang ang nasa likod ng pagbawi sa permit ng kanilang rally sa Dumaguete City. What is ironic? What is incongruous nito? Nakakatawa, nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Following the administration, galing ito ng Malacanang. Unit Team plano muling buuin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang Unit Team. Civilian mission sa Bajo de Masinloc handa sakaling makasalubong ang mga barko ng China.
Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nagbabala na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng China kung aatakihin ang barko ng atin ito coalition. I doubt if the Chinese will really target private vessels because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. So I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas tumaas ng 5.7% sa unang quarter ng 2024 kumpara sa nakaraang 3 buwan. Our first quarter economic performance is a testament to our people's and industry's resilience. Red tagging, ipinanawagang gawing isang krimen, pagbuwag sa National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC, muling isinusulong ng Makabayan Bloc. Makasaysayan ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil for the first time ay inacknowledge ng Korte Suprema na ang red tagging nga ay hindi simpleng vilification, hindi simpleng paninira, but this put the life, security, and liberty of a person in danger. No? Isa na po rito ang pinapanawagan namin to abolish yung numero 1 red tagger, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. 14 pang baril ni Apollo Kibuloy na ibenta na ayon sa Philippine National Police. PNP, may maganda ng lead sa paghahanap kay Kibuloy. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Ilang senador nanawagang itigil na muna ang bangayang Marcos Duterte. I don't think it helps the country, honestly. Parang nadidistract tayo dito sa tit for tat between the two camps, di ba? Imbis na mag-focus dun sa issues na palagi ko mas mahalaga sa ating mga kababayan, yung issues of inflation. Tama na muna, ceasefire muna, di ba? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naniniwalang sangkot ang military at police officials sa umano'y planong destabilisasyon laban sa kanya. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka meron. National Capital Region Police Office o NCRPO nagsasagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. We are checking not only loyalty. The checking of personnel is they should be loyal to the Constitution, sumusunod sa batas. Balikatan 2024, formal nang tinapos. Full battle simulation ng para sa susunod na taon, paghahanda na. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Philippines-United States Balikatan Exercise 39-2024 closed, effective this date. Thank you. At pag-i-issue ng visa sa Chinese nationals na nais pumasok ng Pilipinas sasailalim na sa mas mahigpit na proseso. Department of Foreign Affairs nilinaw na hindi konektado ang West Philippine Sea issue sa paghihigpit ng visa issuance sa Chinese applicants. So really a major challenge is the submission of fraudulent fake documents, particularly from the China side.